Alam ko karamihan po sa inyo natatakot magpatanggal ng kanilang matres. Kaya in this video, pag-uusapan natin kung ano ba yung advantage ng hysterectomy procedure at benefits na makukuha natin dito. Hi mga besh! Welcome back to my channel. Sa mga bago po sa channel ko, I'm Awi. And quick story lang para dun sa mga hindi nakapanood ng mga previous video ko. So, ako po ay naoperahan last January 2023 kung saan dumaan po ako sa total hysterectomy procedure. Tinanggalan po ako ng matres, yan, isang ovary, cervix at fallopian tube. Disclaimer lang mga besh, hindi po ako doktor ha, pasyente lang din po ako kung saan ako po yung tinanggalan. Baka kasi meron ditong mga magtatanong po ulit kung yung mga nararamdaman nila ay ano ba nang dapat nilang gawin. Ang masasabi ko lang po sa inyo at advice ko, mas maganda magpakonsulta po kayo sa OB/GYN para po mabigyan kayo ng agarang gamot at payo sa mga nararamdaman niyo. Ano nga ba ang benefits ng pagpapatanggal ng matres natin? Una, syempre, titigil na yung pagdurugo, 'di ba? Yan yung number 1. Kasi nga nagkaroon ako ng heavy flow. So, 3 weeks akong nagkakaroon. Actually, monthly, nagkakaroon ako. May time na wala. Tapos yung the next month, magkakaroon. Pero, 2 weeks lang dati. Naging 3 weeks. Almost 3 weeks na nga. Tapos, parang huminto lang ng 4 days. Tapos, nagkaroon na naman ako. Yun yung nakakatakot. At doon nga po, nagkaroon ako ng naging anemic ako. Bumaba yung ko. Kasi maputla po yung labi ko para akong bangkay sa aking pagiging maputla dahil nga kulang na po ako sa dugo dahil sobra na yung dugo na nilalabas ko. So, yun yung number 1 na advantage ng pagpapatanggal nyo ng inyong matres. So, titigil na yung heavy flow. Susunod naman, syempre, yung second na advantage. Mawawala na rin yung pain sa inyong balakang. Kasi, di ba, ako nga may endometriosis at adenomyosis. Yung nararamdaman ko sobrang pain yung aking balakang. Talaga from range 1 to 10, 10 yung pinakamasakit, 1 yung hindi okay lang na pain. Siguro nasa 8.5 minsan hanggang 9. So, syempre, pag wala ka ng balakang, wala ka ng matres, mawawala na yung pain na nararamdaman mo sa balakang mo. At yung third, syempre wala ka ng matres, wala ka na rin syempre period. So, pag wala ka ng period, makakatipid ka saan? Sa mga napkin. Ako dati yung ginagamit ko ng heavy flow menstrual pads. So, magkano yung menstrual pad nun? Bumibili ko pa sa Mercury yung 60 pesos, 2 menstrual pads. Buti nga ngayon, meron nang nabibili na mga 30 pieces, 200 na. Pero medyo manipis. Pero sa akin parang hindi uubra yon dahil sobra talaga po. Sa isang araw, ko noon, 4 po ako, yung isang brand po na nabibili sa Mercury, yung makapal, na I think 59, dalawang ngayon. So, ang laki po ng tinipid ko dahil, syempre, wala ka ng period. Yun nga, nakatipid ka na rin sa menstrual pads or napkin. Stage ay no more pap smear. So, yearly, hindi na kailangan magpa-pap smear. Katulad ko, wala na po akong cervix. Again, total hysterectomy ako ha. Hindi kasi lahat ng dumadaan sa hysterectomy procedure tinatanggalan ng cervix. So sa akin, tinanggal na po. So, nakatipid na ako ng magkano ba pap smear ngayon? Hindi ako sure kung nasa 700 ba, 800. Let me know in the comments kung magkano na yung pap smear. So pag wala na po kayong cervix, tinanggal na rin po kayo, yun. No more pap smear every year. Next ay syempre, advantage yan. Hindi na kayo gagamit ng pills at hindi nyo na rin kailangan magpa-injectable. So, hindi na natin kailangan dito ng family planning kasi hindi na kayo mabubuntis. Wala na po yung uterus, di ba? At ito nga pala, i-insert ko lang. Dagdag ko lang kasi marami nagtatanong, ano ba yung uterus? Kasi akala nila, ma'am, tinanggalan po ko ng 2 uterus. Iisa na po uterus natin, yung ovary po natin yung 2. So, pag tinanggal po yung uterus natin, yun po yung doon na lumalaki yung baby natin. Yan yung matres natin. So, pag tinanggal po yan, hindi na po kayo mabubuntis. Kaya, hindi nyo na rin po kailangan ng pill. So, ang laki ng
natipid nyo, no? No more pap smear, no more pills or injectable, no more napkin. So, mas less yung worry din natin. Next advantage ay marireduce po yung pag-produce or pag-develop ng cervical cancer. So, worry-free na rin tayo na hindi tayo magkakaroon ng cervical cancer kapag, syempre, sa total hysterectomy po yung pinag-uusapan natin na kung saan inalis naman din po yung cervix niya. Pero sabi ko kanina, no, syempre, marireduce na yung pag-develop ng cervical cancer. So, may eliminate na yon. So, hindi mo na rin kailangan magpa-inject ng anti-cervical cancer, yung mga vaccine. I think 3 shots po yun, ano, mga nasa 5 to 6,000 per shot. Yung 3 shot yung kailangan mo. Kung 6,000 yun, nasa 18,000 din yung matitipid mo. At worry-free ka rin sa cervical cancer. Kasi hindi mo na nga kailangan mag-antay ng vaccine na yun eh. So, worry-free ka na magkaroon ka ng ganong cancer, ganong cervical cancer. Pag sa total hysterectomy po, yung pinag-uusapan po natin. Sunod na advantage at benefits na makukuha nyo rin sa pagtanggal or sa total hysterectomy procedure, hindi na rin kayo or marireduce kayo na magkaroon ng ovarian cancer. Kung ito naman po, kung inalis naman po ang inyong fallopian tubes. Another advantage ay itong uterine cancer. So, marireduce po yung pagkakaroon natin ng uterine cancer kapag inalis po yung cervix nyo. So, ang daming benefits, ano, worry-free ka na sa iba't ibang cancer like yung cervical, dito yung ovarian, yung uterine cancer, tapos nakatipid ka rin sa mga vaccine. Next advantage, alam ko, matutuwa yung mga mister nyo dito. Ito yung pag-i-increase ng sexual pleasure. Siyempre, sa mga kalalakihan dyan. Kasi may mga nagtatanong din po sa aking asawa nila, mga husband nila, may message sa akin sa Facebook na baka yung misis nila magpatanggal ay hindi na magkaroon sila ng problema sa kanilang intimate moment. So, yun po, worry-free na kayo kasi syempre, pag inalisan na po ng mattress yung inyong misis, hindi na po siya mabubuntis. So, marami na kayong time, unlimited time. Hindi nyo na rin kailangan ng mga pills ng misis nyo pandag. Siyempre, dagdag sa budget pa yan. So, worry-free na po kayo na hindi na mabubuntis yung mga unwanted pregnancy. So, wala na pong problema dyan. So, kaya okay na rin po kayo ng magkaroon ng intimate moment ni misis. Again, yung hysterectomy procedure po ito ay last sort na lang po. Kung hindi na po umepek yung mga gamot na ibibigay sa inyo ng doktor kasi meron naman pong mga ni-inject, meron naman pong iniinom para tumigil yung pagdurugo kung meron kayong endometriosis o adenomyosis. May time na meron naman nadadaan po talaga sa gamot, lalo na dun sa iba na wala pa pong anak. So, kinakausap naman po kayo muna ng doktor bago kayo dumaan sa ganitong procedure. At again, hindi po si misis lang magde-decide dito. Kakausapin din po yung mister nyo. At kayong dalawa po yung magde-decide. Hindi pwede rin po si mister lang din ang may gusto na alisin yung mattress nyo or dumaan kayo sa hysterectomy procedure. So, dapat dalawa po kayo ang magde-decide at kakausapin ng doktor. At ito po ay last resort lang. Kung hindi na po talaga umepekto yung gamot at delikado na po yung health nyo, doon lang po kayo mag-undergo sa hysterectomy procedure. I hope naliwanagan kayo mga besh, at dun sa mga mister nyo, sa mga hubby nyo or partner nyo na medyo nag-worry, mag-undergo o magpa-opera yung inyong misis. So, ito po yung mga advantage. Ito pong mga sinabi ko ay based din po sa sinabi rin po ng aking doktor bago ako dumaan sa ganitong procedure, kung ano ba yung makukuha kong benefits kapag pinatanggal yung aking mattress, yung aking cervix, yung fallopian tube. So, yun yung mga hindi ko na ginagawa. Okay, dati kasi nag-injectable ako tapos dati rin nagpa-pap smear ako. So, yun, mga na-lesson na. Siyempre, at worry-free ka na kasi hindi na rin, tumigil na rin po yung pagdurugo. So, nawala na rin yung agam-agam ko na magkaroon ako ng leukemia kasi medyo parang papunta na rin din kasi doon kasi nga
medyo naging anemic po ako. So, worry-free na rin ako na magkaroon ako din ng ma-develop na into leukemia yung sakit ko. Anyway, I hope na naliwanagan kayo at nagustuhan nyo tong video na to. Pasensya na, medyo lang natagalan lang po ako mag-upload kasi ang dami na rin nagko-comment sa akin. Sabi ko, gawan ko na nga lang ng video para at least mapanood nyo, ma-enlighten kayo para dun sa mga nagbabalak magpatanggal ng kanilang patres at merong ganitong sakit. Yan. So, pwede naman po kayong dumaan din sa or humingi ng tulong sa mga government offices. Meron naman po mga, kaya sa PCSO, maraming humingi po ng tulong dyan or sa mga local hospitals. Yan. Pwede po para dun sa mga walang pera pong pampa-opera. Try nyo po lumapit, lalo na dun sa PCSO. Marami po akong kakilala na mga nababalitaan na nakakakuha naman po sila ng tulong doon. I hope nagustuhan nyo po itong video na to at sana nanawagan kayo dun sa mga nag-worry mag-undergo dito sa hysterectomy procedure. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy!